What's up? Hello! Good afternoon, everyone! Good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Yes, and welcome to our, Welcome to our April webisode. Word on stream! Palakpakan naman dyan. Again, reminder to everyone, no, itong ating mga webisodes na fini-feature every month ay series. Starting January, no? Yes, We starting started January. It's a series leading towards our the 35th. anniversary. Faith Life's 35th anniversary. Sa July. Sa July. That So, will be on ilang weeks July na lang yun? 7. 8. Ay, galing. Tama? 8, 9. Bahala na po Hindi. kayo tumingin. Basta July 7 7 yung daw. anniversary. Anyway, so kung mapapansin nyo po ang ating series, ang ating pong webisode every month, ay iba-iba yung yung Tema. yung theme. So Yes. ngayong buwan ng April, ang theme po natin ay joy. Yes. Joy. So Kaway-kaway dyan sa may mga joy. may mga joy. At kung kayo po ay nandito ngayon at mahal na mahal nyo si Lord, mag-comment po kayo ng heart. Yan. Yes. Para makita natin kung sino sa mga nanonood natin. Para meron tayong active na participation dito sa ating live. Kasi po, mamaya, babasahin namin yung inyong mga comment. At meron din tayong tatanong sa kanila, di ba? Para i-comment nila. Para i-comment nila mamaya. Di ba? So, i-share nyo po yung ating Yes. live ngayon kasi sigurado po ako meron po tayong may encourage tayo sa mga bisita natin ngayong hapong ito. Yes, exciting tong mga bisita natin Yes. mamaya. Pero we'll get to that If you've part. been with Faith Live for a long time, or if you know, or kung dati nandito ka tapos nasa ibang ministry ka ngayon, makikilala mo itong mga taong ito. Amen. But if Amen. you're also watching for the first time, of course, you're welcome to watch and you're welcome to be encouraged sa pamamagitan ng mga testimonies and life experiences ng ating mga bisita ngayong Amen. hapon. Okay, so meron po tayong mini game din na ginagawa, 'di ba? So ikaw ang dahil mamaya papakita Alam mo, natin speaking of yun. games, talagang ang games, Oo. it brings us happiness no? Pero alam mo, sa happiness, yung mas ine-aim natin yung mas deeper na Ayan, dami nagka-heart. kaligayahan, na deeper Dami deeper level, Yes. which is yung joy, which is our topic for today. Joy. Kung nakita niyo po ang ating PubMat, so ang series titles natin kasi ay derived sa fruit of the Holy Spirit. So yung mga nakaraan natin, yung January natin, ang ating pong theme ay Yes. Ano ang theme? Gentleness. Gentleness. Okay. Pangalawa ay maganda rin February. yung webisode natin Love. ngayon dahil maraming Love maraming ba? na encourage, 'di ba? Ah, So yung pangalawa, February kindness. dapat love, di ba? Kindness. No? Brother RS, hindi mo na O ano yung March? Last month lang yun. Hello, love. 'Di ba? So Yes. last month, love yung topic natin. So ngayon, hulaan niyo kung kahit sinabi na. Okay, so ngayong hapong ito ay patungkol sa kagalakan. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. So, hindi sinabing rejoice in the Lord whenever you are receiving financial blessing or yung health mo maayos or meron kang trabahong maganda or okay ang lahat sa'yo, doon ka lang magre-rejoice. Hindi. Ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. Amen. Kaya tayo lagi nagre-rejoice. Yes. So again, if you're watching and you love God, please comment heart para alam namin na nandiyan kayo. Yes. At meron ka pang additional scripture, di ba? Yeah. Alam niyo po, kaya itong maganda dito sa spontaneous lang po tayo dito sa Word on Stream. So mamaya po ay iiwanan namin kayo ng tanong na pwede niyong sagutin. Pwede niyong sagutin, mag-engage po kayo sa amin through comment section. Yung meron po kami itatanong sa inyo at sasagot niyo po doon dahil nga ang topic natin ay patungkol sa joy. Ano man yung ating mga Yes. pinagdadaanan. Sabi ng Psalms chapter 30 verse 5, rejoice, weeping may remain for a night, but rejoicing comes. In the It morning. comes. So, hindi sa atin nanggagaling yung joy. Dumarating sa atin yung joy. So, if we have this heart of gratitude, marunong ka magpasalamat. Amen. Sabi kanina, rejoice in the Lord always. Meaning, kahit ano nangyayari sa atin, matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Joy comes. Dumarating yung joy. Kasi yung totoong Yes. joy, galing lang sa Lord. He is the true source of joy. Yan. So kahit ano pinagdadaanan natin, parang later, mamaya sa mga guests natin, feeling ko Oo. very joyful
ang magiging Oo, ano natin. sobrang joyful. Lalo yung isang guest natin, sobrang joyful niya talaga. Ang magiging Pag usapan. sinabi yung pangalan niya tantamount to joy. Taray, okay. And, yes? Sige po, panoorin niyo po ito para sa ating ano. And speaking of joy, I think everyone watching, no, if you've been Oh. watching since January, okay, alam nyo po na tumataginting ang ating mga premyo. Pagdating sa July Yes. 7. Pagdating Kaya sa July 7. On July sinasabi namin lagi participate sa minigame kasi talaga pong hindi po namin kaya. Ito po, kinaya ko to pero yung premyo hindi nyo po kakayanin. Pagdating po ng anniversary, ayan Yes, po. yes. And for I-announce more natin. details, panoorin nyo po itong payat na to na mag-explain. Na mag-explain ng ating minigame. Hi mga kawos! I encourage everyone to join our mini-game para may chance kayo to win exciting prizes sa ating anniversary. Don't forget to follow us, Word on Stream, sa Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Thank you. See you. Yes, Ayan. welcome back. Tumaba We're back. yung explain ng minigame. Grabe talaga bigay ng provision si Lord. Amen. Yes. So, ayan na po. Excited na po ako sa isang joyful na talakayan tungkol sa topic na joy this afternoon. Yes. Ayan. So, with no further ado, let's Oo, welcome. palakpakan po natin Palakpakan ang natin ating yung mga ating guests. palakpakan. Yes, tapos na po kayo. Amen. Hello po. Yes, hello. Welcome po sa Welcome. Sabi ngayon ko lang nakikita itong mga tao to. Ayan po. So, kailangan po natin magpakilala isa-isa. Yes. Ayan. Kung gaano kabata, sa ano ba? Simulan natin dito sa side natin. Saan? O bata, papa mas bata. Ah, Bakit gano'n no? Yung mga Ako tao si... parang tumatandaan. Ako naman. sana? Sige naman ako. Ako po si Brother Neil from... Hindi, sa main lang. Napitin pa yung ano, mag-i-English eh. Okay, go. Pauline Luna from Tabon. Tawag. Brother Jim from Faith Life Christianville. Yes. Amen. Ayan. Welcome po sa ating mga bisita. Palakpakan natin sila ulit. O, supportahan niyo po yung ating mga viewers dyan. Again, don't forget to comment. Tapos pwede kayo mag-tag, mag-shoutout, magtanong, and Yes. Kung may everything. mga gusto po kayong itanong sa ating mga bisita, welcome na welcome din po. Yes. At speaking of joy, one of the ways to express and to ma-achieve, makamit natin yung joy na gagaling kay Lord is isa yun sa pagiging praise and worship. Isa po yun sa common denominator po. Mhm. Lahat ng mga nakaupo dito. Yes. Lahat ng mga nakikita niyo po ngayon. Ayan po. Oh, Mga meron ano, kaming one thing in common. yan. One thing in common is that we are all part of worship team. Yan. Ayun. So kung ikaw ay part ng worship team, please comment kung ano yung ano mo. Kung drummer ka, Ano? comment mo yung instrument mo. I mean, kung musician ka, comment your instrument. If you're a singer, Oo. comment mic. So if you're part of the worship team, comment kung ano yung icon na perfect na description sa'yo. Yes. So yun, so let's start. Paano ba natin sisimulan? Ang unang tanong natin sa ating mga guests, itong mga joyful talakayan. Okay? So una, gano'n na kayo katagal? Parang kwento niyo How sa long amin. have you been serving? Parang how did you start becoming part of the worship team? Start Okay. tayo. Start tayo sa ladies first. Ladies first. Okay. So, gano'n na po kayo katagal? Without saying your age, without telling your age, gano'n na po kayo katagal sa ministry and how did it all start? Teenager pa lang ako. Yan. Na-involved na ako sa worship team. 40 So- years ago. Without telling you my age. Okay, okay. Walang bistuan ano. Sabihin ko sana 5 years ago lang. Sige. So, yun. Teenager pa lang. Hanggang ngayon, still serving the Lord by His grace. Wow. Teenager, so that's like, Siguro 18, 19. 18, 19 na. Okay. So, 18 years old, nag-start na siya ng sa ministry. O, si Brother Jim naman po. Kay siguro ako nag-start ng
1980, mga 1989 hanggang ngayon. 89. So, ilang years na yun? Compute natin, siguro mga ilang years na ba? Hanggang ngayon, nasa worship team pa rin ako. Wow. Worship din pa rin as worship leader. As worship leader. Okay. Si Brother Neil po. Ako naman, di ko alam kung anong year ako nag-start. Basta natatandaan ko, nag-umpisa ako, medyo ano lang yun eh, yung nanonood lang ako sa mga practice nila sa Manukan pa noon, Pastora, no, di ba? Tapos one time, sinabi ni Pastora, naalala ko lang yun, brother na, mag-ano ka, di ba marunong ako mag-gitara? Sabi ko, kunti lang, Pastora, try mo, yun lang naalala ko noon, hanggang sa, yun, tuwing Sabado, tinatawagan niya na, brother na, practice tayo. Practice na. Yun, doon na nag-umpisa. Hanggang kung ano yung naalala ko, unang pinahawak niya sa akin yung gitara, electric guitar yata, yun, ayun. Tapos nag-bass ako, naranasan ko pa mag-drum kasi one time nun walang musician yata nun eh. Parang nung time na yun may mga trabaho kasi tapos wala na, walang hahawak ng drums, nag-drums ako, hindi ko pa alam. Kung paano gagawin, napasubo, anong gagawin, napasubo. napasubo na. Pero Exactly. siyempre, para kay Lord, basta ano lang, So- gano'n naman pala kailan handa. Ah, yes. Yeah. Si Pastor Proline, single pa. Sing- Single pa nung ano. Si Brother Neil, si Brother Oh, Jake. single You pa, guys single were pa, married Pastor. already or Hindi, single hindi. pa rin? Ah, si Brother Neil, Single single pa, pa rin siya. bago ako- Single pa rin siya. Yun ang pangasawa niya yung double. Grabe ka! Oh! Grabe siya. So, single. Hindi na siya Tapos, natakot, oh. si Brother Production ng uso. si Brother Neil ay married na nung nag-start married na. mag-serve sa Lord. So, para lang makita natin, di ba? Yung iba kasi, sinasabi nila, wala kasing ano sa church eh. Single sila tapos they ended up leaving the ministry, not just the ministry, but the church kasi na in love sa iba. So, I mean, na in love sa hindi mananampalataya. So, importante na ano, na habang tayo Mahalaga. nagsiserve sa Lord, mahalaga yung importante. So, Amen. i-consider natin yun. Okay? Ano yun? So lahat tayo, parang lahat na nandito naman at present, ano din, nasa worship team pa rin. Pero follow-up question sa ating mga guests. Sabi natin kay Brother G. So alam na, nung nag-start kayong maging part ng worship team, immediately ba parang naramdaman nyo na ito na yung calling nyo? Ito yung calling. Or parang, ano pa, later on na siya dumating? Parang may iba pa ba parang kayong gusto? hindi naman magtatagal ng ganito. Oo. Hindi mo siya love or wala kang joy sa ginagawa Hindi, mo. baka lang meron Baka silang lang. inaay. Oo. Ay, gusto ko Naiba. sana mag-preach eh. Kaya lang, dito ako napunta. So, may ganun ba? Actually, nag-start ako sa yung nag-start ako sa ministry, pagpasok ko ng worship team, parang wala lang kasi medyo hindi ko pa alam kung ano yung flow ng pagpasok ko, kung ano yung purpose nung pagsali ko sa worship team. Dati kasi sabi nila music team pang sabi nun yung tawag dun sa part ka ng worship team. Nung pagdating ko rito sa Fountain of Life, parang ano lang ako yung parang kumbaga parang tinula ka lang. Sige, pumasok ka na kasi wala kaming lalaki, kakantahan gano'n. Eh sinubukan hanggang sa yun, naging part ng worship team hanggang sa tinuruan, tapos bali hindi pa kami nag-ano ni Pastora Proline noon, hindi pa kami nagkikita Pastora Proline kasi Fountain of Life, kalagitnaan ng taon, ilang years na bang Fountain of Life bago ako nakapasok doon. And then yun nga, nung nakapasok ako ng worship team, nagpagamit ako pero hindi pa masyado totally na Hindi pa wholehearted. wholehearted na Wala, yung, wala. yung ano talaga yung ginagawa ko. Parang nandun lang, gusto ko yung makita ng tao ganun, pero yung purpose talaga na gusto ng Lord na ma-worship siya. Yun ang hindi ko pa masyadong ano talaga. Tapos as a singer na agad, or more Nasa musician dito? singers May ako. pinag-aralan ka Mm. ba na instruments or wala? Bali siguro ano na rin sa ano tawag doon yung kasi yung side ng father ko at sa nanay ko medyo may
ano sila, may part sila ng kumakanta. Kaya medyo naambunan. Naambunan. Kami, sa totoo lang, lahat kami ng magkakapatid, yun, Magagaling ako. hindi May actually boses. magaling, may boses, gano'n. Kaya, ayun, ano lang, nakapasok doon sa, doon ako nag-start na hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Ayan, okay. So that's the story of Brother Jim. Si Pastora Fräulein naman po. Ako, siguro matagal muna ako bago na-involve sa worship team. Unang ministry involvement ko ay sa prayer intercession. Yan. Yung time na yun, yung nasa prayer and intercession, mayroon kaming outreach na magtatayo pa lang. Yung mga kasama ko, para naman kami walang boses. Pagdating sa singing voice, ako rin, hindi naman ako marunong kumanta, yung maayos na kanta. Yan. Hindi kayo marunong. Pero ako lang yung nasa inassignan. Siguro, kaya ako inassignan, mahilig lang ako mag-worship. Pero kung sa quality ng boses, wala naman ako boses at that time. Pinagawa ko ng playlist, magkikita lang kami Sunday morning kasi mga schedule. Ang paggawa ko ng playlist, ganito lang, kakantahin ko lang, kaya hindi ko alam kung anong kipa, hindi ka talaga marunong. Kung anong kipa siya, kung mataas ba bababa, basta abot ng boses mo. To the point, pagdating doon yung tutugtog na major minor pala nagsama. Gano'n siya. So ngayon, alam na natin, na-identify natin yung major minor noon. Ano yun, medley ha. Iba ba yung kantahan noon? Straight yun, 6 na kanta. Ganon talaga medley. Yung compare sa ngayon, isang kanta po, diba? Isang kanta po. And then noon, katulad noon, makata diretso. So ganon. Pero sa biyaya naman Panginoon, lagi tuwing i-step tayo sa isang level ng ating pananampalataya, laging may grace na pinoprovide ng Panginoon na magawa natin yung pinagagawa niya sa atin. Bagamat hindi pa tayo marunong, mahina tayo, mahihain tayo, wala tayong alam kung compare tayo sa mga eksperyensyadong tao na tumatayo sa unahan. Pero sa biyaya naman ng Diyos na andun hanggang ngayon, ilang years in the ministry na, ay andun yung ang pag-ibig ng Diyos, andun yung tulong ng Banal Spirit at unti-unti na si Lord ay gumagawa na matuto tayo. Amen. Amen. So progressive yung ating yung ating service sa Panginoon. Hindi tayo nananatili sa kung ano yung ating sitwasyon. Kung dati hindi tayo marunong, hindi pwedeng 30 years na hindi ka pa rin marunong. So natututo tayo, nag-grow tayo. Si Brother Neil naman po. Ano nga yung tanong? Yung ba yung mo na calling mo Calling. talaga? Ako calling na ba? When you Hindi ako sa started. totoo lang. Binata pa ako, mahilig ako sa music minded talaga ako eh. Kahit sa nung nasa kabilang channel pa ako. Hindi, yung unbeliever pa ako. Bago magsara Oo, yung channel. unbeliever pa ako. Kahit nasa bahay lang ako, may ginagawa. Halimbawa, naglalaba, may ginagawa. Nagpapasounds muna. Usong-uso kasi nun, yung mga radyo pa sa amin nun eh. Okay. Kuha ko lang, naabutan yung radyo, transistor radio. Magpapasounds, FM lang yun. Nasa ko na yung heart talaga yung music. Hanggang sa ngayon, siyempre, nadadala. May hilig din ako sa mga instrument, kaya lang, minsan ang instrument walang hilig sa akin, kaya mahirap. Kaya, ayun, sa awa naman ng Diyos, involved pa rin ako sa sa worship team, pero wala ako sa harap. Sa likod lang ako kasi ang hawak ko na technical ako. Technical. Tuloy pa rin ako. Hindi naman ako tumigil. Okay. Ayan, so yun yung kanilang paano nag-start yung kanilang ministry as a worship team. Ikaw, member. Pastora Jean, paano nag-start yung mo? Ako nag-start ako bata pa kasi ako, sa children's ministry pa lang, nagpapakanta na ako. So bata pa ako, nag-worship lead ako. Tapos eventually, ayun nung dumating na yun sila, Pastora Fräulein, ganyan, trinain na kumakanta ako, pero sabi niya, marami nang kumakanta, mag-bass ka na lang. So kaya bass yung yung marami nang kumakanta, tsaka Yung nga, pangit naman yung boses. may nakita nga akong picture niyo si Joe ang kasama mo Oo. kumakanta. Gusto niyo makita? Dalawa. Oo. Sa Manukan pa yun. Sa Manukan pa, Yun, doon pa dati. So, nanonood ako ng tuwing practice pa doon ako nag-umpisa. oo, yun. So, bahis ako imagine ang payat-payat ko that time.
gastik Sana lang ako. all. Mas mabigat pa yung mabigat pa yung sa akin yung instrumento. Pero ayun, bass tapos na gano'n sa singing, worship leading, tuloy-tuloy hanggang sa maging pastor, music pastor and then now pastor talaga. Yan. Ayan. Pero naranasan ko rin nag-base din ako eh. Parang hindi Oo. bagay sa akin kaya medyo malaki yung ano. Kaya lumipat na ako ng ano. Ito si Pastora Proline kasi nagano sa akin doon eh. Sabi ko, Oo, ito ang ito ang Itong tagatulak eh, itong tagaturo Tsaka eh. yung para our longest ever Di mo nga na alam kung worship talagang kinakausap siya ni Lord para doon ka. Kasi parang hindi bagay. Hindi mo alam kung si Lord yung nauusap ko siya lang talaga. Eh, nung time yun, wala pa tayong alam, kaya paniwala lang tayo. No, sige lang, sabi ni Lord. Hindi Yung mo pala na- sabi niya lang. Hindi mo na nga alam kung anong ginagawa mo eh, di ba? Tapos dadagdagan niya pa. Correct. Oh, si Joke Brother RS. Si Brother RS, bago ka lumaki, tumanda, syempre. Tingnan niyo po sa picture ko sa ministry. Facebook pa po ako dati. Wala makakadeny. Hindi, noong nakakilala ng 2001, parang a few months after, in-invite po ako ni Pastora Proline na maging part ng worship team. Pero gaya niyo po, singing po una yun talaga. Si Pastora Proline po yung bumasag ng pangarap. Grabe. Siya talaga ng marami yung mag-ising. Hindi ka po totoong musician kung hindi mo gustong kumanta. Oo. Yan po talaga yun. Tingnan mo nga si Bernard nga kanina, sabi ko i-comment yung instrument. Ang kinoment niya, microphone. Yun ang totoong worship, Keyboard yun ang yan. totoong musician. Talagang magsisimula ka talaga nga, unang hahawakan mo talaga mic bago ka ilipat dun sa Doon instrumento. yung makikita Ganun lahat ng talaga. pagpapanggap na meron. Matindi. Hindi wala din kasi nagigitara during that time. Kaya gitara na lang muna. Talagang totally zero sa gitara. Zero knowledge Oo, talaga. zero knowledge. So from there on, nag-enjoy naman. Ayun. So, and the rest is history. Yes. And since the 35th anniversary na nga so na-imagine nyo na kung gaano Yes. nakatagal yung itinakbo ng mga musicians at singers ng mga ng generation ngayon. So, yung mga generation ngayon, alam mo, hindi na nila I think that will be one of our questions later. Pero, Yeah. iba na yung, anong kaibahan? Yun ba yun? Anong kaibahan ng... Sige, since natanong mo na siya. Oo. Anong kaibahan ng Nung mga worship team starting nung panahon nila? era, Starting years, oo. yung mga first 10 years siguro, tsaka yung ngayon, Siguro yung 10 years, medyo maano pa, mga 20 years. that ago. Oh, yeah, Hindi, yung 20 mga years first 10 ago. years sa ministry. Nila sa ministry. Oo. Kasi lahat tayo parang, ako ba pinakabata dito eh, 2001 ako Oo. nag-start eh. Mhm. So mas matatagal pa. Talagang mga batikan po ang ating mga guests. Oo, matatagal na sila sa ministry talaga. So again, if you are watching at kayo po ay part ng worship team, although this topic or this episode is not just for the worship team, but if you are part of the worship team, please comment kung ano yung inyong Go-to song nila, yun ba? Hindi. Gusto Kung mo? ano yung instrument nila. Pero, iano na rin natin yon. Ano yung inyong go-to song Oo. kapag kayo ay dumadaan sa hindi masyadong masayang parte ng buhay? Ano yung song na nagme-minister sa inyo? So yan, sige. Yan ang i-comment nyo po. What is your go-to song whenever you're passing through hardships or you are encountering problems or whatever it is na pinagdadaanan nyo po, ano po yung song na talagang nag-uplift at nag-encourage? Please comment. Amen. Yan, para makita natin. And then Yeah. we're on to the next question. Going back, ayun. So gusto naming malaman, ano ba, at saka malaman ng mga younger generations natin, ano nakita niyong pagkakaiba ng praise and worship noon, mga first 10 years ng ministry ninyo, sa ngayon? Sa ngayon. Sinong mauuna? Anong kaibahan? Sige, si Brother Neil Brother naman. Neil. Anong kaibahan noon sa Sa akin ngayon? siguro. Kasi ang worship team noon, ang tawag noon, Music. hindi, line up. Ayan, Line isa yun, up. line up. Isa yun. Tapos binago ni Pastora. Pastora Proline. Wala, kasi parang pangit daw, komplikado na pag line up, parang ginagamit din daw kasi sa yun, sa worldly. Palitan natin, yan. Kaya ngayon nagiging playlist na yun. Inabutan nyo na. Pasalamat kayo kay Pastora. Pastora Okay. galing. So, isa yon. Isa yun. Isa yun sa Oo. kaibahan. Okay. Yung iba, alam nila yun. Sila na. Sabi. Si Pastora Proline, ano po yung kaibahan ng worship team or music team noon sa ngayon?
worship team noon sa ngayon. Worship team or Worship yung praise and song. worship? Praise and worship. Praise and Worship songs noon sa ngayon. Noon, 145 lang makakatugtog ka na. Kahit yung mga songs composition ng charismatic songs. 145 buo na. Kahit 5 kanta, 145 na lang. Pang palabok na lang yung pang 6. Ganon, ang dali seprehin. Tapos, siyempre, yung spirit of worship sa church, yung anointing, progressive din. Kaya andyan na, charismatic songs hanggang 80s, hanggang 90s. Pagdating ng 90s, pumasok na yan yung mga hill songs, yan. Pumasok na yung kaya si Israel Newton, yan. Tapos ngayon mas lalo nang marami. Yan. Pati yung lyrics ng song ay umiiba din according sa generation to generation. At ang maganda pa kasi yung generation ngayon parang lumaline up sa spirit nung tinuturo sa Revelation ng ng Revelation 5, 9 and 10. Yung 24 elders, yung 4 beasts, yung mga angels na nag-worship sa sa Lamb, who is Jesus. They are talking about Jesus, that Jesus, you were slain, you redeemed man to God from every tribe, from every nation, from every language. It speaks about redemption, the blood of Jesus. At ngayon, yun na yung mga tema ng mga songs natin ngayon, di ba? At every time na alam na napakahalaga yun, especially sa worship team. Dahil ang worship team, foundation lang natin ay yung ganda ng tugtog, yung ganda ng music, yung rhythm lang ng music. Ang ina-activate nito yung ating physical body. Pero pag yung lyrics na ng ang pinapasok nito yung soul natin at makikilala natin yung ating stance, position sa Panginoon. Pag nakita mo yun, unawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at nadidevelop din yung pag-ibig natin sa Diyos. Bakit natin mahal ang Diyos? Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. So, para ang hirap na mahalin mo, siguro yung first love natin, masasabi natin maliban sa Panginoon. Siyempre, above na si God. Magiging siguro first love natin yung ating yung ministry parang hirap na iwanan. Di ba? Parang hirap iwanan. Kaya yung anointing, yung progressive din sa buhay natin. And so far, yung nakikita ko yung sa songs, sa music, tapos sa lyrics, yung music noon, tsaka ngayon, pag gagawa ka ng playlist, 6 hanggang 7, fast song pa lang yun. Fast song, di ba? Kasi mahiik sa isang stanza. Hindi katulad ngayon, may verse 1, may verse 2, may pre-chorus, may bridge pa, di ba? Saka ngayon, pag yung pag dumami, may umaangal, ang dami nyo namang songs. Di ba umaangal pa? Okay. So, pero yung spirit, yung essence na worship, it's there, worshiping the Lamb, worshiping Jesus, na siya yung center ng worship natin. Ayan, amen. Thank you very much. So, kanina po ang ating question, ang ating engaging question, ay what go-to is your song. go-to song? Whenever you go through trials or pagka nanghihina ka, ano yung nag-encourage sa'yo na song? O ano yung song na nag-uplift sa'yo? So, may mga sumagot dito. Sabi ni Brother James Nico, Still. Still. O, next. Kakantayin ba? Ay, hindi mo na kailangan mag-sample. Okay na. Sabi ni Sister Bernice, God is able. Sister Janet Batuto, Renew them in our in our days. days. Yan. Sister Kimberly Claire, salamat Panginoon. Panginoon. Christine Mabuhay, Christ is enough. Yan. So, yan yung mga yan yung mga song. Tsaka si another Christine, highlight. Okay. Ang ganda ng song na yun. So, again, kung ano po yung inyong go-to song or ano yung mga nag-encourage sa inyo na song, please comment para po makita natin. At malay mo hindi natin alam yung song na yun ma-encourage din tayo. Okay, next si Ready Brother na pa Jim. si Brother Jim. Kala ko nakalimutan nyo na ako. Joke lang. Okay, sa akin, malaki yung pinagkaiba yung mga songs noon saka sa ngayon. Tama nga yung sinabi ni Pastora Froline na talagang kung alam natin yung tawag na worship, na ito yung worship na
talagang nililip up mo si God, kung anong pagkakilala mo sa Panginoon. Na kumbaga sa ano, yung worship noon, talagang napaka-solemn, hindi siya maingay, hindi siya masyadong, wala siya, kumbaga sa pagkain, panagluto ko ng pagkain, Simple lang. simple lang yung panglasa, simple yung mga sahog. Ganun din sa worship at sa ano noon sa mga kanta noon kaysa sa ngayon. Sa ngayon marami ng mga instrumento na ginagamit. Noon talagang napaka lang Basic and simple. Oo, kumbaga sa hindi masyadong maingay. Tsaka yung kanta na talagang nililip up si Lord, yun talaga yung lyrics maganda. Christ-centered. Oo, maganda talaga. Ngayon, yung mga lyrics kung babasahin natin or may mga nakikita tayo, may mga patungkol dun sa experience ng tao bago ginawa yung kanta. O yung dati kasi nagagawa siya based to kung ano na experience niya sa Panginoon na talagang nagawa niya dahil kilala niya si Lord kung paano gumawa sa kanya. Kaya yun nabuo yung kanta. Kaya yun lang. So marami parang testimonials Mm. yung 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 song ngayon, no? Yung song ngayon na based on the experience of the writer or the composer. May kanina po nung rehearsal, meron pong comment si Pastora Jean tungkol dito sa question na to. Yung difference. May comment pa, ano po yan, Pastora Jean? Hindi ko na maalala. Seryoso ako. Seryoso ako, hindi ko na maalala. Yung pinagkaiba ng worship nga. Ayun nga, yung dati, Christ-centered. Ngayon, medyo nakafocus na. Yung parang, dati kasi, parang ang song, How Great Thou Art, Great is the Lord. Parang lahat puro papunta sa Diyos eh. Papunta sa Lord yung lyrics nung song. Pero ngayon, parang katulad sinabi ni Brother Jim, maraming song ay based na sa testimony. Parang eto na ako na nararamdaman ko sa Panginoon, mahal na mahal kita, or ganyan. I have nothing against all those songs ha. Magaganda po yun. But we're talking about the difference. The difference nung songs or na ginagamit sa worship noon at saka ngayon. So, siguro sabi ni Sister Janet kanina, yung renew them in our days, no? Maganda na na sa mga young generation ngayon. Sa mga young generation ng ng mga musicians, try to, of course you pray, and try to find a song that is really glorifying the Lord. Yung sa mga dating kanta, wala namang masama sa mga lumang kanta, inisip ng iba. Katulad sabi ni Pastor Pauline, ang simple-simple. Ngayon kasi, pero napakaraming chords. Yung isang linya, isang damukal na chords para lang mapaganda. Pero noon, ang simple-simple, pero talagang powerful yung song. So, and another thing about the song, sobrang pumapasok to sa kaluluwa talaga. Kung yung mga minsan nahihirapan tayong mag-share ng gospel, nahihirapan tayong mag-encourage, mag-evangelize, use the song to them, use a song to them, and you will see how powerful kung paano pumapasok talaga sa kaibuturan ng kaluluwa ang kanta. That's how powerful music is. Ganun ka-powerful. Kaya if you're a believer, especially if you're a musician or part of the worship team, you make sure that you are listening to the right songs. 'Di ba? Especially pag worship team ka, pag Sunday nag-aano ka, nagpupuri ka sa Panginoon, tapos Monday to Saturday ang pinapakinggan mo. Oh, alam na. 'Di ba? So kaway-kaway mga kabataan. So, we can have faith na anointing. So make sure na Monday to Saturday, we are worshipers in all different forms. At maingat tayo sa mga pinapakinggan natin because that's how powerful music is. Ayun. Sa akin naman ang nakikita ko, parang nag-evolve yung trend genre sa music. Mhm. Ganon din sa yung praise and worship. Kaya very Yeah. important yung sinabi ni Pastor Froline na lyrics Mhm. Kasi kahit anong genre niyan, bago mo kantahin, basahin mo muna. Oo. Basahin mo muna yung lyrics. Yes. Baka mamaya gandang-ganda ka, salta ka ng salta, yung pala. Baka mamaya ang yung ganda sa meaning niya, pandinig. hindi pala Oo. okay. Ang dami, Nag-e-evolve napakaraming talaga. napakaraming Nadadala sa songs. instrument, yung ng Oo, instrument. nadadala sa ganda. Oo. Ang ganda kasi pakinggan Lalo ngayon, nabanggit mo yung ganyan, di ba? Lalo ngayon sa yung mga TikTok, di ba? Mga Christian, ang ganda ng rhythm ng song. Ang ganda sayawan, ang sayawan. Kaya yung kahit mga Christian, sige sayaw.
without realizing na ang lyrics pala, subliminal, yung, alam mo yun, yung ang pangit ng lyrics, sobrang, minsan may blasphemy pa doon sa lyrics, pero dahil maganda siya pakinggan, hindi natin napapansin, ginagawa natin. So we have to be very careful. Dahil, as I've said, music is so powerful. Amen. Yun, praise the Lord. So, ayan. Moving on tayo. Actually, related dun sa tinanong natin sa kanila, ano yung go-to song. So, sa tagal ng ating mga guests sa ministry, can you share a story, kung parang unforgettable story, or experience na talagang bumuhos ng matindi yung Holy Spirit? Kasi parang isa yan sa, ako nung bagong worship team, yung Parang pinakikinggan ko yung ini-design. story, yung grabe daw to, may ganitong event, ganito yung nangyari. I think, magandang i-share siya. Ano yung, Meron ba kayong, yung was talagang there bumuhos ever a yung time spirit talaga? na isang beses na talagang grabe yung pagbuhos ng Holy Spirit during praise and worship? Kanina Ayan, pa magsisimula. si Pastora Proline. During praise and worship sa worship service, Yes. ano yun? Experience ko sa praise and worship. Yes. Worship service. Una, naandito ako, musician na ako sa Faith Life. Yung previous church ko, yan, natuto ako mag-worship lead. So far, ang na-experience na namin, healing. Yan. During praise and worship, healing. Hindi ko pa nararanasan yung deliverance from demon possession. Yeah, sa during praise and worship. Dito, meron na dito sa Faith Life na dito. Nakakita na ako ng yung nag-iiyak, naglulubasan, nagsisigaw. Yan. Yun, healing. Yan, yung mga tao umiiyak. Yeah, so far yung palang Yun yung pinaka, na during the praise and nararanasan worship, ko. nakaranas ng Oo. healing. Pero ako mismo experience ko sa praise and worship kasi hindi naman ako masamang tao na drug lord, di ba? Hindi naman ako masamang tao na kriminal, na ganyan. So sa akin, yung experience ko, yung Holy Spirit talagang nagko-commune sa akin, binago yung spirit ko, binago yung puso ko, yan. Inwardly, nakikita ko yung manifestation ng paggalaw at pagkilos sa Panginoon. Though sa outwardly, marami naman temptations sa siyang people. So, late na rin naman ako nag-asawa. So, yun, dinahanan ko rin yung mga temptations na yun. Pero yung grace ni Lord, di ba, lagi na andyan. Yung pagpapaalala ng leaders natin, lagi tayo makikinig. Yung ating mga pastors, lagi tayo makikinig sapagkat sila na nagmamalasakit sa atin. Si Satanas, walang malasakit sa atin. Yan. So, nabiyaya ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Kahit naman hanggang ngayon yung personal worship ko, ay may iyak na tayo doon sa sa love ni Lord, sa grace ni Lord. Hindi natin masusukat yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil hanggang ngayon, andiyan, matapat siya, good siya. May na-manifest siya sa buhay natin kung sino siya sa buhay natin. Amen. Amen. Si Brother Neil. Ito na. Kaya na kasi, atot na atot. Gusto kang putulin. Yan. Hindi naman, kasi Hindi, sa yung akin na. airtime kasi natin, mahal. Oo nga. Sa akin naman, dito sa atin, dito sa Maine, di ko masyadong natatandaan kung yung impact talaga ng ng Holy Spirit. Naranasan ko yan sa mga Camp. Conference, sa camp talaga. Unang-una sa Ambuklaw. Andun ka rin noon Ambuklaw. Parang galit ka. Yung malakas ang ulan malakas ang ulan, 3 oras yata Ay, yun. yung praise and worship. Tandaan yan. Non-stop. Wala, non-stop talaga yun. Awan ko lang sa inyo kung paniwala kayo para madali tayo. Maniwala lang kayo. Diwala Hindi, na Hindi, totoo po yun. 3 oras yun. Yun yung unang naranasan. Yung pangalawa, sa Mountain Province naman yung tumutugtog ka. Doon ka talaga maamis kasi tumutugtog ka. Yung mga tribes, kumukuha na sila ng sarili nilang. Di ba may mga instruments sila, mga gong. Yun na magtataka, lumalabas. Siyempre, Holy Spirit nang nagano sa kanila noon. Yan yun yung naranasan ko. Pero dito sa atin, hindi ko medyo masyadong Hingin natin. natural lang. Normal lang. Yun lang. Okay na po. Yun lang. Baka sabihin mo naman, ikakat kita Brother Jim. Sa akin naman, experience ko yung
ito yung ano yung experience ko yung hindi natuloy na yung ano yung sa word. Nagtuloy-tuloy na sa praise and worship kasi nag-flow na talaga yung Holy Spirit. Na-experience ko yun nung nasa Manukan pa, yung sa baba yung church na talagang hindi mo na iniisip yung mga kapitbahay mo kasi magkakatabi yung mga ano yun, katabi lang ng church yung mga bahay doon. And then talagang doon mo ma-experience na yun nga sabi ko na hindi na natuloy yung word kasi nandun yung flow ng Holy Spirit. And then experience ko rin na sa mga encounter o di kaya sa mga yun nga sa mga pagpumunta sa mga bundok ano yung tawag ito Sa camp. nagka-camp yan marami kahit hanggang ngayon o sa ngayon kasi parang ano na lang may limitasyon na yung ano yung pagpuplow. Parang program, Program oriented. ano na lang siya. Nagiging Yan. program Mm. oriented na tayo. Pero may time na rin na pag once ng isang pastor na ramdam niya rin yung flow, pag dalawa kayo nagkaroon ng sensitive. sensitive, Sensitive oo. sa Holy Spirit. wala na, hindi na maaanong word. Hindi na nasusunod Hindi yung na susunod, program. nagtuloy-tuloy na although magkaroon ng word encouragement yung pastor na ganitong gawin natin, pero ganun pa rin. Kasi sabi nga, worship is to declaration sa Panginoon. Talagang sa akin experience ko talaga yun yung habang nag-worship ka, may pumapasok na lasing na nakapikit ka, ganun, sarap ng ano mo, yun pala yung meron ng lasing na pumapasok kasi naingayan na, may dala ng itak, na talagang sasabihin mo, Lord, bahala ka na sa kanya. Pero talagang praise God na sa ganung sitwasyon, hindi na hinahayaan ng Panginoon na gumawa ng matinding ano, yung mga pangyayari na masama, na talaga si Lord ang gumagawa, na talagang habang nag-worship ka, may smooth na pangyayari na kung saan talagang tuloy-tuloy yung ang gawain ng Panginoon. Yun lang. So, talking about ano no, yung grabing ano, one time isang instance na naalala ko naman. I think nasa BF Homes naman yun. Hindi ko lang sure kasi my memory. Hindi ko lang sure. So, pero merong nangyaring deliverance during praise and worship na merong isang tao na merong pinalunok sa kanya nung bata pa siya na parang anting-anting or agimat. Sa Bali 2 yun. Sa Bali 2. Anting-anting or agimat. Tapos, during praise and worship, nagkaroon ng deliverance. Sinuka niya yon. I'm not sure if he knows that, na merong ganun. Pero sinuka niya talaga yung ano na, yung, kasi sa probinsya ganun di ba yung sa ano Miranda parents? Pre-cook. Merong tinatawag na ano, na pinalulunok sa bata, parang ipinapasa. Di ba? Ano? Pasa. Meron gano'n, yung basta, Mamatay. yun nga yun. Yung pagka bago mamatay, pinapasa yun pinapasa. So siya, itong taong to, napasahan siya. Pero it was during one of the praise and worship na nakaranas siya ng deliverance. Inilabas niya yun. So, sobrang powerful ng ano. The music itself is powerful, mas lalo kapag kumilos yung banal na spirito sa pamamagitan ng music. Sobrang life-changing yung magiging experience. Kasi nagkamali sa kanya yung paglunok kasi si Kedarna lang yun Darna! Siya Yung naglunok, bato. yun lumabas. Yung bato. Ayan. Di ba may kwento pa natin na may namatay? During praise and worship, drummer naman. Yeah. Ay, mag-ingat kayo mga drummer. Sino drummer? Drop. Of course, we cannot naman. Namatay yun kasi pag dadram niya gano'n, umano yung sumama sa kanya. Hindi kasi katulad ng sinabi ko kanina, we cannot fake the anointing in the presence of God. Na pag bumuhos yung presence ng Lord, kasi sabi rin, di ba, no impurities ang pwedeng makapasok sa presensya ng Diyos. And during that time, in the 80s, 90s, sobra yung buhos ng banal na spirito. Kaya nga, yung Renew Them in Our Days, na Lord, yung mga nangyayari sa Bible, during the Bible times, yung mga nangyayari, iparanas mo sa amin ulit ngayon. Kasi grabe yung gano'n na sobra-sobra pag bumuhos ang banal na spirito, hindi mo na mako-contain. And if you are there na, alam mo yun, tumutugtog ka pero alam mo na meron kang mga hindi pa nare-repent na mga pangyayari. So, dangerous siya. Because as I've said, hindi nga natin
Pag bumuhos ang presence ng Lord, walang karumihan ang pwedeng mag-stand. Mag-stand. Kaya kailangan, before ako, every time we start, halimbawa sa praise and worship, nung ako ay nasa worship team pa, talagang ang prayer ko lagi, Lord, take away everything in my heart that is not pleasing to you. Kasi minsan meron tayong mga unaware. Hindi natin alam, may kasalanan, o di ba? So meron din naman mga sinasadya mo at alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin, di ba? Ibang usapan naman yun. So, kaya every time we come unto the Lord and we serve the Lord, always remember, we are serving the Holy of Holies. Our God is holy, so we must be holy. Pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. At hindi lang sa church, hindi lang sa loob ng church. Paglabas natin ng church, how we do, how we live, how we do our everyday life ay sobrang laking isang way yon ng pag-worship sa Panginoon. So always remember, hindi lang po sa loob ng church ang pag-worship. Whatever you do is an act of worship to the Lord. Ayan. So, Ang isa sa yung parang colorful na experience sa worship team, yung mga ganyan, parang makikiramdam ka kasi, aside dun sa skills preparation mo, papakiramdaman mo kung paano nagwo-work habang nag-praise and worship. Kasi may time na hindi siya puro loud lang eh. Di ba parang tinuruan tayo sa Tehila na merong total silence lang. Merong stop lahat, ikaw lang ang instrument. Kailangan ready ka kapag ikaw na kapag sa'yo yun. Pag nag-spontaneous na merong merong lahat sasayaw. Kaya may mga kanta minsan na tinatugtog ako kasabay kang kumakanta. Pero merong iba parang tutugtog ka lang, parang hindi, alam mo yan, parang hindi ako makasabay sa kanta. Kailangan mo lang ramdamin yung tugtog mo. May mga ganun eh. May makikita mo, sa kanya nagpo-flow yung importante yung skills. Importante, hindi pwedeng nagsiserve ako sa Lord, okay lang, ang tinitingnan naman ng Lord yung heart ko eh. So, you remember si David, di ba? Sobrang skillful niya. So, ganun din nung inutusan na mag-gather ka ng skillful men. So, skillful. So, importante yung skills. Hindi ibig sabihin na, of course, anointing is above and beyond. Pero importante yung skills. Kasi kapag bumuhos na si Lord na hindi ka na chord bound eh. Hindi ka na yung ito yung lyrics, ito yung chord. Hindi pag nag-flow tapos si Lord na parang tumutugtog ka lang na your katulad sabi ni Brother RS, your whole being, not just the instrument but your whole being is worshiping the Lord. So minsan yung papansin, pagka lalo, ngayon meron ng recording, dati wala eh. Pero mapapansin mo na, nagawa ko yun, natugtog ko yun. So, dahil yun sa anointing na nagpo-flow, at dahil, alam mo una, yung dapat mong gawin. Skillful ka sa binigay sa'yo ng Lord na task. Tsaka yung dati, very solemn yung kanta. Walang sigaw na. Yun nga, mapapasigaw na eh. Ako na-experience ko, nagsisigaw na talaga eh. Pero sabi nga sa mababasa rin natin sa Psalms na shout to the Lord na kung i-declare mo yung kabutihan ng Panginoon na yung ginagawa niya sa buhay natin. Yun. Kaya dapat na alam natin na talagang mag-flow yung presence ni God Dapat dun sa we are one. Pag tayo ay nagme-minister, alam natin, yung nagkakabasahan tayo, hindi pwedeng basta-basta tayo, hindi tayo different individual. Pag tayo, kaya nga team yung tawag eh. We play as one. We play as one. Kailangan united tayo in spirit and in truth. In spirit. May harmony dapat. Yes. Okay. So, I think makaka-relate yung mga worship team dyan. Oo. Isang maganda. Masarap yun. Yung natapos yung praise and worship, tapos talagang grabe yung Oo, hinaramdaman mo yung flow. Kasi, you remember, hindi lang tayo nandito for the sake of playing. We're not just here to finish the songs. Hindi lang tayo nandito para, may playlist tapusin natin yung playlist, tapos na. Hindi. If you're part of the worship team, dapat yung burden mo, kapag hindi nakapag-worship yung mga tao, hindi ka dapat hindi ka, hindi ka kampante. Kailangan, worship team, we are the ushers. We usher people into the presence of the Lord. Kaya yun yung dapat maging burden natin, na madala natin yung mga tao. As may kasabihan, as the pulpit goes, so as the pew.
kung yung mga worship team, hindi nag-worship, basta lang tumutugtog, basta lang kumakanta, anong ibibigay nila sa mga tao? Paano nila ihahatid yung mga tao sa presensya ng Lord, di ba? Meron ding kasabihan na you cannot give what you do not have. So, make sure na bago tayo mag-lead ng worship, tayo mismo ay worshiper. Tayo Amen. muna yung worshiper. Amen. And Amen. andito na tayo sa ating last part na ba to? Mm. Ba't tayo mo Encouragement. nagtatanong? Hindi mo alam, Brother Arias. Any, May gusto ko itanong bago yung isang tanong sige, yung go. nandito din. Tatanong ko nag-yes yung ating mga team sa likod. kasi hindi Hello naman nila po. alam kung ano yung tatanong Oo, mo. hindi, ito nakalista Pastor Reggie nakalista po doon. Pakibasa. Hindi, tawag dito, gusto ko lang malaman yung, syempre sa tagal ng time nila as part ng worship team, yung conflict. Parang hindi mawawala yan sa isang team kahit may ganun saan. ba? Paano nyo na-handle yung any sa conflict? worship team. Any conflict na nangyari. Ay, wala. Siguro wag na tayo magpangalan, wag na tayo Mali mag-name yung mga tao names. na tanong natin, mga Wag wala na. akong pakialam sa conflicts. Lalo to'y nasa gitna. Maganda nga i-encouragement kayo kasi parang magtuloy. How do you handle conflicts? Yes. Doon sa team. Okay, so simulan naman natin kay Brother Jim. Ano yung conflict? Pagkakaluluhan, hindi pagkakaunawaan. Yan. Ano lang, Pag may mga pasaway, ganyan. Mga pasaway. Itago natin sa pangalan. okay. Totoo ko na lang. Grabe siya. Ayun, naalala ko si Franz nung maliit. Ah. Ayun yung ano eh. Sige, Brother Jim. Okay. How do you handle conflicts? Based sa mga experience ko na hindi ko na dapat ipaparana sa kanila. Kasi itong mga generation natin, talagang hindi sila although may mga training, although may mga ginagawa na talagang i-push mo yung mga generation natin sa part of worship team na magpatuloy sa pag-serve sa Panginoon, sa ministry na pinagkatiwala, lalo sa worship team. Kasi yung part ng worship team, ito yung talagang tinitira ng kaaway. Kasi pag walang worship team, hindi magpo-flow yung presence ng Lord. Although na kahit na walang instrument or ang isang tao pag marunong siyang mag-worship, nandun yung spirit ng God. By experience na talagang hindi ko na pinapahirapan pa yung sarili ko na hindi dapat ganito yung ginagawa namin dati, dapat ganito din gawin mo. Dapat kumbaga parang inaano mo sila sa mga experience mo dati. Pero ang binibigay ko sa kanila na encouragement na magpatuloy na kahit ano yung mga ginagawa, kahit na mga iba nasa school, nasa trabaho, magpatuloy sa pag-serve sa Panginoon. Kasi kung tayo, sabi nga, palagi natin naririnig na pag wala si Lord sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kaya sa lahat ng ginagawa natin, dapat si Lord yung ma-please, hindi yung ibang tao. Ako, sa experience ko na sa ngayon, yun nga, na may pamilya na ako, lumalaki yung mga anak ko, na sa edad ko na, wag ko nang sasabihin, no? Sa edad ko na, tumagal na ako sa ministry ng Panginoon, hindi ko iniisip na tumatanda ako. Kumbaga iniisip ko na sa Lord ako nagsiserve, hindi sa tao. Kaya siguro, as long na binibigyan ako ni God ng lakas or talent na pinagkatiwala sa akin, magpapatuloy ako. Okay. So, tingin lang kay Jesus. May conflict, tingin lang kay Jesus. Diba? Okay. Thank you, Brother Jim. Si Pastor Arpona. Conflict comes dahil yung mga members mo may different personalities. May different attitude, may different background. Pero as leader, kung ikaw ay music head, ikaw yung leader ng grupo nyo, ilan man sila, 10, 15 o 20, handle mo yun.
best authority na magagamit natin is the word. I-take natin yung Saturday na practice, at least 30 minutes mag-word. Patungkol din sa pag-uugali. Kailangan renewal of the mind din. Kasi hindi may iwasan espiritu ng inggitan, yan, espiritu ng pagalingan, papasok yung pride, tampuhan, yan, inggitan na, bakit siya nalang palagi pinapatayo, ako hindi. Hindi nyo alam, bago Ayan, ako masarap pumunta umupo. dito, bago ako umalis dito 2007, bago ako umalis ng Faith Life, mayroon akong tinitrain sa worship team. Sabi ko sa kanya, makinig ka na makinig. Nakalimutan ko siya. Alam mo kung sino yun? Si Jose. Shout Kailan out. kaya ko mabangkapin. Sabi ko, lagi na lang ako. Andito ako palagi, si Jose. So, binanggit ko sa kanya kasi one time para sa interview, nabanggit niya rin ako eh. Kaya binanggit ko na rin siya. You are blessed, Jose. Nakikinig kayo. Nakalimutan ko siya. Pero siguro, inalaw din ng Panginoon para matest yung heart. Kaya yung word, ang best talaga natin, medicine, pang-train sa puso, pang-wash ng isip, pang-mold ng character sa member ng worship team is the word. Take yung Saturday na sa practice nyo, attitude refining, heart refining, mind renewal, yan. Para matanggal yung madaming dapat matanggal sa atin. Kahit naman matagal na tayo, tayo. Kung magsasama tayo din magkakabanasan di ba? Kami din kahit matatagal na kami. Pero, andyan yung word, final authority natin. Yun yung maganda sa word. Talagang i-equip tayo ng word. Yun. So, yun. Kaya yung conflicts, hindi siya lalaki. Hindi siya naman magnify. Si Jesus ang magnify dapat siya ang worship. Kasi pag naandyan member ng worship team, pag nagkatampo, hindi ako tutugtog. Yan, pag natampuan, hindi ako tutugtog. Lalo sa Yan, generation yan, ngayon, importante medyo yung character. yung mga Lalo ngayon, ang lalambot. Ang lalambot, Maraming hindi malalambot. yung lalambot na ang lalambot. Kundi ang lalambot. Marurupok. Narurupok. Yan. Mapagsa onion skin, balat sibuyas. Ay, mapagalitan lang, masabihan lang ng saglit, tatampunan, hindi na aatin. Ayaw na tumugtog. Di ba? Mga paniki, ba't ako? Siguro, sa ganun bagay. Si brother nila, Doon huwag ka papasok magala, yan. hindi ka namin nakalimutan. Okay, brother Yung topic Neil. ngayon, doon papasok yung foundation. Kasi pagka musicians ka or worship team member na medyo mahuna yung foundation mo, Oh, foundation. Bababa. kunting Foundation. titik lang, wala na Wala ito. ka. Yun ang Give up yun ang ka. iwasan mo dapat. Saka dun sa topic natin, kailang focus lang talaga. Parang kabayo ba? Ang kabayo na pagka, yung ang bang tawag na renda o bang busal? Ang bang tawag na? Tapalodo? Yung Tapaludo. kabayo. Ang kabayo, may kalesa ba yun? Hindi, mali. Pagka walang ganun yun, Ano yung ganon? sumisibat yung kabayo, kailangan focus lang as a worship team. Kasi pag wala yung ganun, madidistract ka talaga sa mga sides eh. Fix your eyes on Jesus. Yeah. Hebrews Focus 12. lang. Pero totoo yun, kasi sa worship team, may iba-iba nga yung personality. So, meron ginagawa yung iba na ayaw mo, yung kanting-kanti ka pang nagawa yon. Halimbawa, sa schedule, yung mga late. Oo, merong iba galit na galit talaga. Pero hindi mo alam, ikaw din, may ginagawa ka rin na ikinaiinis din ng iba. Oo. Kaya, Kaya kailangan, oo, intindihan. talaga. Tsaka sobrang importante ng character. Sobrang importante. Sabi ni Pastor Pauline kanina, di ba? Word. So, I'm sure naman, bago kayo nagpa-practice, meron kayong word time. Dahil importante yon. Dahil, nababago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, kung yung character mo, imagine, different individuals nagsama-sama, di ba? Iba-iba yung character niyan. So, kung hindi tayo lahat ay magpapakumbaba, di ba? Magpapakumbaba, at isipin mo na merong mas magaling sa'yo, o kaya, kung halimbawa ikaw yung laging late, isipin mo naman, yung i-value mo rin naman yung time ng iba, na maagang dumarating, tapos ikaw darating ka kung kailan mo gusto, di ba? So, minsan actually yung mga conflict na yan, nagsisimula yan sa mga maliliit lang eh. Hindi naman yung major eh. Sobrang maliliit lang. Pero pag hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin na pagtutuunan, dun siya lumalaki. So,
always remember, we are serving the Lord. We are here to serve the Lord. Lahat tayo servants. Lahat Amen. tayo servants. Walang mas magaling, walang ano. Lahat tayo. The greatest of all is the servant of all. So, humility pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. Walang ibang magaling kundi ang Diyos. So, yun ang lagi Amen. nating isipin. Amen? Yes. And finally, para sa mga baguhan sa worship team dito tsaka sa mga nagbabalak, ano yung mga maipapayo ninyo Words of para magtagal ng encouragement. ganito katagal na road to 35th and to Nandito pa rin. 70th. Still 70th. nagsiserve pa rin. Na magsaserve pa rin hanggat kaya. So, Start tayo ano kay yan, Brother Neil. words of encouragement. Paano encourage yung mga... Word lang, isa lang eh. Commitment lang talaga. Yun. Okay, commitment. Sa akin, kasi pagka wala yung word na yun, walang commitment doon sa ginagawa mo, medyo, komplikado. Komplikado rin yun. Pag walang commitment, diba? Pag hindi mo feel pumunta ngayon, hindi Oo. ka pupunta. Kasi Masama walang commitment, pakiramdam mo, oo. hindi ka pupunta. Pero pagka may commitment ka doon sa, sa ministry mo, kahit masama pakiramdam mo, Tatayo ka. kaya ko to. Para kay Lord. Commitment. Commitment, yan yun. Okay, thank you, Pastor Caroline. Sige, kuya kami. Nagtuturo sabi niya. Brother Jim muna. Oh, Brother Jim daw. Ay, nag-ano pa tapos pastora ng ano eh. Kasi meron siyang meron siyang topic na naka-ready. Hindi lang po sa May silver encouragement. siya mamaya. May isang home preaching siya. Oh, Brother Jim Okay. daw. Sa akin siguro, pag once na yung love and joy na ginagawa mo para sa Panginoon at yung talagang meron kang ano sa sarili mo, yung discipline sa sarili mo na ginagawa mo to para sa Panginoon. Encourage ko sa mga sa mga kabataan at pumapasok sa worship team na tumingin lang, yun nga, sabi, fix your eyes unto Jesus. He's the author, the finishers of our faith. And then, sa lahat ng mga ginagawa natin, na mag-focus lang tayo dun sa Panginoon. Kasi once na ginagawa natin to para sa tao, masisira lang yung natin, yung mga ninanais natin na makapasok sa ministry. As long na binigyan ka ng Lord ng talent para gamitin sa Kanya, magpagamit ka. At palagi nating isipin o palagi niyong isipin na sa lahat ng mga ginagawa mo, hindi ito mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Sabi nga na your labor in the Lord is not in vain. At sa lahat ng mga pagpapala, palagi nating isipin na si God yung nagbibigay nito. Kaya walang hindi ka dapat mag-isip na ng mga bagay na hindi ka magsiserve sa Panginoon. Kaya sa lahat ng mga generation, itong mga 90s generation na to, although na minsan tayo, yung iba estudyante o nagtatrabaho, isipin na palagi na ginagawa natin lahat ito para sa Panginoon. Amen. Hindi na 90s, 2024 na tayo. Okay. Mga ano na Mga tayo. 90s. Ano to? Gen Z. Z. Hindi na, Gen Z. oh. Gen Z. Okay. Gen Z na yung generation ngayon. Okay. Si... 90s ako yun. Oo. Ikaw na yun. Millennial. Millennials ako. Millennials. Oo. Millennial ka? Millennials ang galing. Millennial ka. Yung may Babata na tatlo ka lang babata. anak. Okay. Pastor Proline. Pag nasa ministry ka, baguhan ka man o matagal na, hindi pa rin mababago yung word. Kailangan talaga commitment. Ay sabi naman niya, Love and joy. patuloy ka lang mag-work because your labor in the Lord will not be in vain. Sa akin naman, since nandiyan ka na sa ministry, nilagay ka ng Panginoon, God's calling sa buhay mo is irrevocable. Without repentance, ano ka man, ang Diyos ay hindi nagsisisi na tinawag ka for the work of the ministry. Sa akin, run the race. Commitment, your labor will not be in vain, run the race. Run Si the Jesus, race. yung kaharap niya yung cross,
tinapos niya yon, di ba? Kahit ang dala-dala niya, kasalanan natin, yung lahat ng kahihiyan. Kasi yung joy niya ay yung mukha mo, yung kaligtasan mo, ikaw. Tinapos niya yung cross. Sa atin naman, andito tayo sa race. Matatapos natin yung race dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. 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 Run the race. Run the race. Finish the task. Na ano, sabi ni Paul, wala akong ibang ninanais kundi ang magawa o matapos yung task na ibinigay sa akin ng Panginoon. So, gawin din natin yung task na pinagawa sa atin. Praise the Lord. And salamat po sa ating mga guests. Yes, palakpakan natin sila. ulit yung ating mga guests. And sa lahat ng ating mga nanonood, kung kayo man ay first time manood dito, kung hindi pa kayo Kristiyano, welcome po kayo. You can message the page. If na-bless po kayo sa webisode natin ngayon, and even if you're watching the previous webisode, you can comment, you can message. Kahit May team replay po na na, magre-respond. kahit replay na. Yes. Yes po. And kung baguhan ka man na nanonood, we invite you for prayer of salvation to be led by our Pastora Jean. Pastor Fräulein, ating guest natin ngayon. Siya po yung mag-lead ng prayer of salvation. So kung meron po ba dito first time lang or hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon? Pero pwede kasi natin itong i-share sa mga susunod. So if you are here and if you're listening or watching na hindi mo pa alam kung ano yung relasyon sa Panginoon at kung paano magkaroon ng relasyon sa Panginoon, we want to start this spiritual and special journey with you with a prayer. So pangunan tayo ni Pastora Fräulein sa ating salvation prayer. Sumunod lang po tayo sa maikling panalangin na ito. Sige, sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin po natin, Panginoon Diyos, lumalapit kami sa iyo. Lumalapit ako sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagbabago. Hindi ka nagsasawang mahalin ako. Tinatanggap mo ako, isang taong makasalanan. Ngunit sa oras na ito, ibinubukas ko ang aking puso. Sa iyo, Jesus, halina. Pumasok ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po na sa pagsampalataya ko sa iyo, Jesus, at sa pagbanggit ko na ikaw ay nabuhay na muli. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At salamat sa oras na ito na binigyan mo ako ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ako ngayon ay anak ng Diyos. Salamat po sa hapong ito. Amen and amen. 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 And shout out sa ating mga viewers. Sino ba to? Pastor June, Brother Albert, Sister Mildred, Sister Nemer, Jenna. Jesse, Dave Kinaga, sino ba? Angel Mendoza. So kung ikaw po ay nanalangin, yung panalangin na yon, please comment and gusto po namin makilala kayo at matulungan kayo sa inyong paglalakbay kasama ang ating Panginoong Jesus. Ayan. So, maraming si Mami. salamat. Shout out, busy. Mami. Shout out sa Mami Busy. niya na nasa Kadiwa, na mga palengke, linggong-linggo. So, maraming salamat po sa abangan po natin yung mga mini games, no? Tama? Yung video po kanina. May papakita rin po sa sa page ng Word on Stream. At kung hindi pa po kayo nagla-like, please like and subscribe to Yes. our Word on Stream Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok page. Yan. Yes. Word on Stream. And one last webisode before sa ating road to 35th. Two pala, two. Kasi Two. May, June. Two. Tapos next month, very special, aside from a very special guest, magkakaroon din po ng very special host. Next month. Opo. Malalaman po natin yan next Totoo month. po yun. Malalaman po natin yan next month. So, abangan Yan, niyo po very ang exciting Word on po. Stream. Thank you very much po sa ating guests. So, once again, thank you very much, Salamat Brother po. Neil Batuto, Pastora Fräulein, and Brother Jim De La Cruz. Thank you. Thank you po sa lahat. Maraming salamat po Again, sa this pagsama. webisode, each webisode will not be possible sa sa team na napakadami.
sa yes, ating behind. ano, Konti behind lang the yung nakikita camera. nyo dito sa harapan, pero Opo, napakarami po madami mga po. sa ano. Ayan, napakarami ng mga tumatrabaho para po Yes. dito sa ating ano, Word on Stream. Palakpakan din natin ng Lord sa buhay nila na talagang napakasisipag. Yes. Napakasisipag. Praise the Lord. Para ibahagi at ipakalat ang salita ng Diyos. Ayan. Amen. Glory to God alone. Thank you, Lord. And yeah, see you next webisode natin sa May. Ayun po. So maraming salamat po and see you again next time Thank you. sa ating susunod na webisode on May. Again, our theme nito is Road to 35th. Road to 35th ng Faith Life Center Christian Church. So maraming salamat po. God bless you all and see you again next God time. bless. Shalom everyone. Sarangin! Bye. Sarangin! God bless.